Amen, hallelujah. Kaya nga, the tithes and offering, no, na sinasabi dito sa 1 Chronicles chapter 16, verse 29, ascribe to the Lord the glory, do His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Kaya nga sabi kanina, no, binigay na natin sa Panginoon kanina yung papuring nararapat sa Kanya. Sa ngayon, sabi ng Panginoon, magdala tayo ng handog para sa ating Panginoon at para sa papunta sa Kanyang presensya. Kaya mga kapatid, nung kanina nagpupuri tayo sa Panginoon, ibinigay na natin sa Panginoon yung buhay natin sa Kanya. But sinasabi pa natin ng Panginoon, nandito ngayon, kung anong meron tayo, kung anong blessing na binigay para sa atin ng ating Panginoon, huwag nating pagkaitan ng ating Panginoon. Ibigay natin yung nararapat sa Panginoon. Kasi nga mga kapatid, 100%, no, 99% nasa iyo na, yung 1% sa Panginoon. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, yung bukal sa ating puso ang magbigay. Kahit ano pa yan, no? Kahit 2 real pa yan, no? 1 real pa yan, no? Basta galing sa puso mo na ibigay mo para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, today, huwag tayong mag-alala. Magtiwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang kabutihan. Kasi nga, kung tayo ang nagbigay ng pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, dobling blessing ibibigay niya para sa atin. Amen? Kaya naniniwala ba tayo doon, mga kapatid, na handa tayong ibibigyan ng Panginoon ng 2 beses? No? Nga sobra-sobra pa nga eh. Amen? Na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon sa atin, 3 beses lang tayo kumakain, pero may merienda pa na ibinibigay sa atin. Kaya nga, bless tayo. Kaya mga kapatid, no? Kaya nga, today, we are here, ibigay natin ang nararapat para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo tumayo at magbigay na ayon sa ating puso para sa Panginoon. Amen? Hallelujah.